Hello, good morning. I'm Fed Marco. Ako ang owner sang Fed Chicken Trading. Nag-start kita sang 2019. Dati ako nga seaman kag negosyante subong sang manok. And ang sa akon father side abi before mga seaman sila and mga mother side ko is negosyante sila. So, ginpili ko ang pagiging negosyante. And gobra kami content para masabat man ang mga pamangkot sa aton mga peds customer kay when I was starting na budlayan gid ako kun din ako mamangkot, wala ako mentor that time. Zero kay wala man kami background sa manok. Ang amon negosyo dati is grocery and hardware and nalugi na adto. So hindi ko na gusto matabo liwat sa manok sa akon time. Damo lesson dito nga nakuha and kinatry ko implement sa subong, and hindi ko man gusto matabo na sa mga customer namon subong. Sakit siya nga experience kung pwede nga hindi tanan na ma-experience tungod nga may kuan kita sang information. Amo ning bulig sang content, amo ning bulig sang YouTube, amo ning bulig sang technology. And before wala ka technology, wala ka ma-research, umangkot ka lang sa imo ginikanan, so hindi man na sila sure kung sakto balay ang ilang decision maski 15 years of experience, may doubt ka magyapon. Ang negosyante everyday gina figure out ya lang na kung sakto ba lang iya ginaobra, but deep inside sa iya nga tagipusoon din may doubt man na gihapon. So amo na nga na-ideyahan ko nga what if ang mga experience ko from 0 to 6 years na kita subong i-share ko man sa especially sa gusto mag-start sa currently nga may from 0 to 3 employees, 0 to 5 employees, tama kabudlay sabton sang mga pamangkot nga arada. Problema sa supply, problema sa utang, problema sa tao mo kung may tao ka na, tao mo mahalin, tao mo di ka mangita tao, tsakto ni balang pag-hire ko sa iya, tsakto ni bala ang akong desisyon, gamay or dako nga desisyon. So, gusto ko na i-share tanan inyo nga tanan based on my experience, tanan nga mga experience gusto ko na i-reveal nga I hope makabulig man kamo. So I mean makabulig man sa inyo, and liwaton ko sa pag-start ko wala gid ko mentor, and right now ara na kita sa 30 employees. So nag-look up gid ako sa mga akon man nga mga mentor. They have 60 employees, 800 employees nga the same industry, gina-look up ko gina sila. So gusto ko man nga makabulig man sa nag-start pa lang. With that, may mga pamangkot din nga gin-prepare sa aton, and amat-amaton ta na sabat. We have plenty of time, hinayon ta lang para maintindihan sang tanan. First, nakabuting baybaw, number 1 gid. Problem sa pautang manok. Okay. So, nag-start kami, intindihan ko nga gapautang kamo. And nagpautang kita. Of course, because wala kita customer nga enough. Kay first ang aton nga manok is perishable. Hindi siya presang lansang, hindi siya ma-damage. So, pautang pa na lang para dasig maubos. But ang realidad kung gapautang ka hindi amo na kahapos manukot balaan nyo manatanan. I think ang akong solusyon sa problema sa pautang is hindi ka ganyan magpautang. Sa subong kung nagapautang ka, slowly dugang ka customer para makatransition ikaw sa nga hindi ka na magpautang. Nagkapautang ka because gamay yung customer. So currently kung may customer ikaw 5, 10, start ka pa lang 15, dugangan mo ang mga customer mo kay may mga tao gid na nga gaba ka lang gid because ang imo item is quality, barato, bag-o permi, and
accessible, hindi na sila magpabanwa kung taga NHA ikaw. Lapit, madali-dali kanila, ara lang da sa imo, and may consistent supply ikaw. Sa aton industry, importante abi ang consistent supply. Daw bugas man siya bala, kung madulan ka supply, malagyo man ang imong customer. So, I think amo na akong solusyon sa problem sa pautang. Sa subong, okay, kapautang ikaw, pero hindi ka gid magdako ang imong negosyo kung nagapautang ikaw. Kuan tang mga lagko nga mga company, actually ikaw pa na iya ma-advance sa ila. I-receive na nila na yung imo cash. Kag bag-o pa na i-serve ang imo nga item. Amo na sila ka grabe. That means nagamit na nila ang imo cash, then amo pa lang paghatag nila sa imo item. And may harap man na gani nga supplier na company nga sa like kami big customer nila, makashban pa kami na meaning gabutang ka pa na kwarta sa ila. Daw pundo mo da balang di mo gid iya magamit. Antes kanila hatagan sa supply. That means imagine kung pulo ka tawo, 20 or 50 ka tawo amon sila nila. So may cash float sila. Wala pa nila na deal, wala pa nila nahatagan item, may cash sila ya. So amo man na di kung nagapautang ikaw, mabatsyagan mo na permi ang imo kwarta daw kulang permi. Maski let's say may capital ikaw 5,000 pesos. Yung pautang mo, amo man lang na ginarolling mo. Tingala ka, kulang na naman. Maski nagdugang ka ng 5,000. Let's say may 10,000 ka na capital subong. Kaya ang imong process sala, yung ginapautang mo. And madugang ka man na may under 10,000, 20,000, kulang man na gyapon. Until 100,000, until 150,000 abing imo kapital na. Kung nagapautang ka, hindi mo na mabatsyagan nga damo ka kwarta, daw kulang man na gyapon. So, ang akong solusyon before, nag-trial din kami para ma-experience ko na nagpautang kami 15 katawo. Like utang bayad, one up, one down. Then wala dito siya nag-effect. Eventually until now may mga sulokton pa kami. So ang pautang hindi siya healthy kung may vision ka sa imo business. Obrahan lang na siya for temporary, then transition ikaw sa cash. Okay? Hindi mahadlok sa kompetensya and hindi magtulok sa kompetensya. Always lang tulok sa concerns ng imo customers. So, I hope nasabat ang inyo concern sa pautang. Okay? Next, number 2. Presyo. Kung pila patong or tupong sa price. Okay, for example, sa among mga customer da, kunara kung mo sa NHA. Let's say, for example lang ha, ang presyo subong sa Banwa Abi, diri sa aton sa Banwa sang Ahoy Abi, 210, pwede gid ka mo makapresyo 210 man, tupong man. Kay ang presyo na sa inyo wholesale man. Sa 6 years namon, normal nga price sang manok is ga plus 15 man lang from wholesale price. It's either plus 15 or plus 20. So kung daw kadahog na gid sa imo ya, medyo ga wholesale ka man abi sa inyo ya, or para sa reseller mo, plus 10 ka lang sa imo reseller daw. Sa kadugendo mo malang ng standard price. Next, problem, wala stakan sa manok. Okay, wala stakan sa common problem gid until now. Problema man ni namon. Kabudlay that time sang the start ko, nagbakal gid ko dayon sang freezer which totally sala na move, and nahinulsulan ko na sa move, and kinashare ko gid na sa inyo because wala ko gani pamangkutan sang that time sa industry nga ni. Imagine nagbakal gid ko that time sharp freezer mga 23,000 because wala ko may nabalaan, but i-reveal ko ni sa inyo, bakal ka na lang sa guba na freezer. Mayroon kami dasubong mga guba nga freezer din pang bakal na namon sa scrap. Tag 500 pesos lang na bakal namon. Ang masulod mo the same amount of manok. Tanan na most namon da nga mga freezer range 500 600 pesos lang kadto ka sa mga local nyo nga scrapan.
di naman na nila kinanglan, ginakuha na nila sang makina, tapos ang kahan di naman na nila kinanglan, so ginabaligyan man na naton nila sa aton mga gamanok, isda na, so pwede mo gid na mabakal sa mga scrapan, tag 500 lang ang presyo. So kung ikaw, kung di magpamahal siya, kung magkambal siya di 1,000, di kung nakita mo kinanglan mo gid bakla na, kay mas makasave ka gihapon kaysa magbakal ka brand new 23,000. Then pagbakal mo sang guba nga freezer, kita ka sang supplier dira sang ice sa local ninyo, crushed ice, para ang guba nga freezer butangan mo sang ice. So for example, kung guba mo nga freezer, so flooring ice, then manok, then ice naman, then manok, then ice naman. So kung nag-range ng imo konsumo mga 100 kilos, i-per bag mo na lang, hindi mo lang pagwaskon sa bag. Tapos ang plastic sang manok, let's say plastic ni sang manok, buslutan mo lang sa dalong day 1, 2, 3 para ka tulo ang tubig. Kay kung wala na sa buslot nga ara siya sa guba nga freezer, madamage din ang manok mo sa dugo. Pero kung gamay pa man lang, mga tag 40 kilos, wala mo pagin sa plastic, mas dami pagin isa-isahon mo sa lansan, mas okay pagin na. Then aysan mo, mas okay. Okay pagin na. So mo nang solusyon. Then another problem sa storage, kung for example, wala ka, ang challenge mo wala kami makita nga guba nga ref sa scrapan mo, and wala ka tawo, makaon pa chimpo, kay malinibot ka pa ya, isa ko kaya kay trabahusok manok ka baligi kaya way kagid bitaw malinibot. It's okay kung may kwarta ka, pwede ka bakal sang makapaobra sang tab nga stainless. So medyo costly lang siya, pero kung dako na kitang imo operation, pwede ka nakapaobra tab nga stainless. Pero ang cost mo man naman sa takos nga 4x8, ang mabutang mo nga manok around 1,000 kilos so 1 ton, makost ikaw mga 30,000 sa stainless nga na. Pero at least ang imo manok hindi siya mag-shrink bala, kay kun sa gaandar nga freezer ang manok mo ginapupos siya, grabe ang lose weight. Amo na siyang namin ko da. So mas advisable guba ang lang ng ice crush lang, kag sa guba nga freezer lang. Ang amon ginabutang sa gaandar namon nga ref, mga mostly diri sa mga frozen na lang. But kung sa store, why gid kami choice, pandar gid namon ang ref, dra gid namon butang manok, kay nabudlayan kami sa operation namon nga ice, padala pa to sang crushed ice dito sa store. Amo naman aya ang challenge dito. So I hope na sabat ang pamangkot nga kung wala kas takan manok, amo na guba nga bakal kasang guba nga ref. Okay? Then number 4, pila ka days ang tiner kung butangan ice sa box ka kung ihagay lang. Okay. Kung press ka ang manok, let's say bago ihaw, then ihagay mo siya. Maski press ka pa na siya, kung minitan siya, hindi gid siya namin nga ihagay mo. Dasig na mag-itong ang manok. So ang amon yan, ginaiubra, sa mag-display kami, wala kami naghahagay. May glass freezer kami. Pwede mo na mabakal sa sa Imperial, sa may Fujidenso sa Iloilo, dira sa ingod sang Grand Sing. Bakal namon sina around mga 40,000 ang isa ka glass freezer. So kung desidido ka na sa imo manok na business, pwede mo gid matrabaho. Kung wala pa, start ka pa lang, ihagay-hagay mo lang, butangan mo lang sa wet market kabe, toppings lang ay sa babaw. Pero syempre kung untot, paon mo naman siya
Pila ka days ang tiner kung butangan ay sa box? 3 days lang ang standard namon. Worst case scenario, 4 days. Pero ang goal na dangag pula-pula pang manok, daw pink-pink siya, amo na ang sign nga fresh kid ang manok. Once nga nagagamat-amat na siya gray to black, hindi na ginanami. And simbutan mo sa sulod diya na balaan mo man akong damage na kay may amoy-amoy, may baho na siya gamay. Dira ayon sa iyang kasudlan. So may mga trotulan niya da amo gina pero may cause ang damage. Okay, so amo na mga 3 to 4 days ang amon standard. Kung next question, magnubo ang sales tungod sa kompetensya. Nubo ang sales tungod sa kompetensya. Okay. Hindi, I said kagina, hindi ka maglantaw permi sa kompetensya. Bilog mo nga energy, bilog mo nga chimpo, bilog mo nga pinsar, i-focus mo sa customer. By ilang gida yung kompetensya, piyongi ang kompetensya, kay hindi na sila maubos. Wala nga kaubos ang kompetensya. Could be nga ingod mo balay, could be nga ingod mo store, could be nga sa online mo nga kompetensya, hindi na sila maubos. Kung maperde mong isa mo kompetensya, nalugi siya be, eventually may maulhot naman na pag-o. And could be nga mas manggaranon siya sa imo. So, hindi na lang pag sapa ka. And ang dapati ako nga kung wala kaya customer, sala mo na iya. Hindi na iya sala sang kompetensya. Imo na iya sala. Why kaya nagatrabaho sang maayo, wala mo ginapamatian ng customer, imo lang kaugalingon, pero may imo ya gusto mo lang yung maginansya lang sila. No, wala, hindi na. Hindi amo na ang negosyo. Dapat ya pamatian din sila. Tinguan mo kung kaya mo masolve ang ila problema. So kung kadali siya kung matinguan mo yung ma-serve timprano, mas maayo. Kung gusto ya ara dayon, mas maayo. Kung gusto ya nga amo nga size ang gusto ya, pag matinguan mo nga pamangitaan mo ya, mas maayo. So I think amo na tanan ang ila concern, pamatian mo concern sa customer, hindi ka magsapak sa kompetensya. Maybe least na. Ti paano to be ang ti masabat ka mo, ti paano to be ang kaysa piyak to ang kompetensya ko, mas barato ako yan, mas mahal. I think may kanya-kanya na yan nga market. Yung iPhone mas mahal man kaysa sa let's say Samsung. Tingnan ginabakal magyapon ng Samsung. Ang Apple, ang iPhone, nagabakal magyapon sa iPhone. So hindi na sa presyo ang rason. Ay tanin sabat kanyo pamangko. Last question, ano nga size ang nami ibaligya sa customer? Ano nga size? So, lain-lain ang size ang gusto sa customer. Kung ara ka sa fried chicken industry, kalabanan din ako sa amon is may duwa na kaklase, 0.7, 0.8 undersize na kuha na nila kay barato ng presyo, nakaginansya sila. And ikaduha may araman ka fried chicken cart nga 1.1 to 1.2 ang ila gusto. And nagalitsyonan may araman 0.8 ang ila gusto, may araman 0.9 ang ila gusto. And sa naga-retail, let's say pangsudan lang nila, may ara yang gusto nila 1.0, 1 kilo ginang isa kabilo or sobra or 0.9 kung nagatipid-tipid siya pero gusto niya whole chicken. So lain-lain kita. May ara man yan cordon bleu baklo niya bibilog. So gusto niya oversize mga 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 na mga breast fillet, naga-gym siya yabi, gusto niya ang breast part. So lain-lain kita mga gusto sa customer. Amo na mabalik magyapon sa pamatian mo ang gusto sa customer. So I hope nasabat kong mga pamangkot nga to ang anong ka question. So far wala na ko may idugang. Pwede gid kamo ka pamangkot liwat. I would be happy nga i-share ang akon experience basta parte lang sa manok. Let's connect. Gusto ko gid kamo maistorya man, gusto ko gid kamo nga makilala man.
And ang location namon ari lang gid sa Ahoy, Poblacion Ahoy, Posada Street, ingod lang gid sang Palawan, Pawn Shop, Ahoy. So pwede gid kita ka connect, message sa Facebook, sa TikTok, sa Messenger. Tinguan gid naman maka-respond. May mga contact number man da in kaso gusto mo gid magtawag sa akon. And ara man dang akon Facebook page personal ko gid na Fed Marco, amo na akon personal. Don't hesitate mag-message sa akon, especially if concerned sa business. I'm happy nga mabuligan ko man kamo. Kay maski ako kinanglan ko man sang bulig nga mas upper sa akon. I've been there, but kung ang problema dira, so butungay lang taas tanan. That's all for today. Goodbye.